Magandang umaga, klase. Magandang umaga din, Binibining Orpilia. Kasi tayo ang lahat at tayo ay manalangin. Bago umupo ang lahat, pulutin ang mga basura sa paligid at ayusin ang upuan. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala po. Nagagalak ako at walang lumiban sa ating klase ngayon. Bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin, natatandaan niyo pa ba kung ano ang paksang inaral natin kahapon? Ma'am, tungkol po sa edukasyon. Mahusay. Maaari mo bang sabihin kung ano ang edukasyon? Ma'am, ang edukasyon o pag-aaral ay proseso ng pagpapadali ng pagkatuto o pagtatamo ng kaalaman, kasanayan, prinsipyo, moralidad, paniniwala at paggawi. Kabilang sa mga pamaraang pang-edukasyon ang pagtuturo, pagsasanay, pagkukwento, pagtatalakay at nakadirektang pananaliksik. Bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng maikling aktibidad na pinamagatan kong buuin mo ako. Para sa mabilisang pangkat, ito na lang ang pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. Magpapaunahan ang bawat grupo na buuin ang salitang nasa blackboard. At ang unang makakatapos nito ay bibigyan ko ng isang gantimpala. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para buuin ito. Base sa mga salitang mga nabuo, may ideya na ba kayo para sa ating paksang tatalakayin ngayon? Opo, tungkol sa mga dinastiya po, ma'am. Tama! May iba pa bang mga kasagutan? Ma'am, tungkol po sa legalism. Mahusay! Ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa legalism. Ano ba ang legalism? Pakibasa. Ma'am, ang legalism o legalismo ay may ibig sabihing paaralan ng batas o pilosopiya na nagbibigay din sa mga batas at tuntunin na pinaiiral ng mga may kapangyarihan bilang pamantayan ng kilos ng tao. Nagmula ito sa pangunahing akda ng mga legalista tulad ng The Book of Lord Xiang, Han Feizu at Quan Tzu. Naniniwala ang legalismo na tungkulin ng pinuno na tumayong nag-iisa at may lubos na kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Mahusay. So, ang legalism o legalismo ay isang filosofiya na ginamit ng Qin Dynasty upang lumikha ng malakas na gobyerno. Ayon kay Han Feizu, ang mga tao ay likas na makasarili at kailangan ng mahigpit na batas upang makontrol sila. Sa legalismo, ang mga taong may gumagawa ng mabuti para sa estado ay binibigyan ng gantimpala, habang ang mga lumalabag sa batas ay pinaparusahan ng mabigat. Sunod naman ang Qin Dynasty. Pakibasa. Ang Qin Dynasty ay matagumpay na nakapagtatag ng isang uniform totalitarian state. Ang Qin Dynasty sa pamamagitan ng paggamit ng legalism bilang pangunahing batayan ng pamamahala ng pinuno. Si Han Feizu ang nagtatag ng legalism na siyang mag-aaral ni Sun Tzu na isang Confucian philosopher na hindi tulad ng mga nauna sa kanya ay naniniwala na ang mga tao ay likas na depraved, selfish, greedy at lustful. Sa loob ng 4 na taon ng pamamahala, ang emperador ng Qin Dynasty ay nagpatupad ng mahalagang mga proyekto at programa na nagbibigay daan sa pagbagsak ng kanyang dinastiya. Mahusay. Sa ilalim ng Qin Dynasty ay nagpatupad sila ng mga iba't ibang proyekto tulad na lang ng Great Wall of China at mga kanal para sa mga irigasyon. Gayunpaman, sa pilitang pinagtrabaho, ang mga tao at mga malulupit na parusa para sa mga maliliit na krimen at nagdudulot ito ng galit. Dahil dito,
nagrebelde ang mga tao at bumagsak ang Qin Dynasty. Iniwan ng mga sumusunod na dinastiya ang legalism, nagkaroon pa rin ito ng mahalagang ambag. Itinatag nito ang ideya na pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas at nagkaroon ng iisang pamantayan sa wika, pera at sukat sa China. Sunod naman ang Han Dynasty. Pakibasa. Ang Han Dynasty noong 206 hanggang 220 BCE ay maaaring hatiin ang Han Dynasty sa dalawang panahon. Ang una ay kilala bilang former Han o Western Han noong 206 BCE hanggang 9 CE. At ang pangalawa naman ay ang Latter Han o Eastern Han noong 25 hanggang 220 CE. Itinatag ni Liu Pang o Liu Bang ang Han Dynasty pagkatapos niya matalo ang hukbong sandataan ng Qin sa Nei Valley noong 206 BCE sa gitna ng malawakang rebelyon laban sa pamumuno ng Qin. At siya daw ang kauna-unahang emperador ng Han Dynasty. Ang Han Dynasty ay isang mahalaga para sa panahon ng kasaysayan ng China at nahati ito sa dalawang bahagi. Ang former Han o Western Han noong 200 BCE to 9 CE at ang isang bahagi naman ay ang Latter Han o Eastern Han noong 25 CE to 220 CE. Ang unang bahagi ng Han Dynasty ay itinatag ni Liu Pang na isang magsasaka na naging pinuno. Natalo niya ang hukbong sandataan ng Qin Dynasty sa Nei Valley noong 206 BCE. Sa gitna ng malawakang pag-aalsa laban sa marahas na pamumuno ng Qin, siya ang naging unang emperador ng Han at nagtatag ng isang bagong dinastiya. Ang pangalawang bahagi naman ng Han Dynasty na tinatawag na Latter Han o Eastern Han ay nagsimula matapos ang ilang taon na kaguluhan at pansamantalang pagbagsak ng dinastiya. Ipinagpatuloy nito ang mga naunang tagumpay at pamumuno ng Han. Sa kabuuan, ang Han Dynasty ay naging isa sa mga pinakamatatag at maunlad na panahon sa kasaysayan ng China. Sunod naman, ang Han Synthesis. Pakibasa. Han Synthesis. Pinagbubuklod-buklod nito ay ilang feudal state sa pamamagitan ng kapangyarihang militar at ang sistema ng alyansa sa pinalakas na pagpapakasal sa pagitan ng iba't ibang pamilya. Ayon sa Han Synthesis, the universe is run by a single principle, the Tao or the Great Ultimate. Ang prinsipyong ito ay may dalawang magkasalungat na prinsipyo, ang Yin at ang Yang. So ang Yin ang kumakatawan sa puwersa ng completion and degeneration at ang mga prinsipyo ng femaleness, moon, cold, darkness, material forms at submissions. Ang Yan naman ay kumakatawan sa puwersa ng paglikha ng mga prinsipyo ng maleness, araw, init, langit at dominance. Ang Yin ang nagbibigay bunga sa Yang at vice versa. Ang mga namumuno sa Han Dynasty ay kumuha ng mga magandang ideya mula sa iba't ibang filosofiya tulad ng Confucianism, Taoism at legalism. Gusto nilang bumuo ng isang gobyerno
na mas patas at hindi masyadong malupit. Gaya ng sa Qin Dynasty. Sa mga Han, ang lahat ng bagay sa mundo ay tungkol sa balanse. May dalawang magkasalungat na persa, ang Yin at ang Yang. Ang Yin ay malamig, madilim at malambot, katulad ng buwan. At ang Yang naman ay mainit, maliwanag at malakas, katulad naman ng araw. Kailangan ang dalawa upang mapanatili ang balanse sa kalikasan at sa lipunan. Iniwala ang Han na may 5 mahalagang elemento na wood, fire, earth, metal, and water na ginagamit para ipaliwanag kung paano gumagana ang mundo. Bawat elemento ay may kaukulang kulay at sa pamamahalaan ng Han, ang dilaw ang kanilang kulay dahil ito ay naugnay sa elemento ng lupa. So sa Han synthesis ay ginamit ng mga Han thinkers ang konsepto ng Yin at Yang at ang 5 elemento upang ipaliwanag ang pagbabago ng mga dinastiya at mga pangyayari sa kasaysayan. Para sa kanila, ang pag-usbong at pagbagsak ng mga pamahalaan ay bahagi ng natural at balanse sa mundo. May katanungan pa ba sa ating paksang inaral ngayon? Wala po. So ano nga ulit ang legalism? Ang legalism o legalismo ay may ibig sabihing paralan ng batas o pilosopiya na nagbibigay din sa mga batas at tuntunin na pinaiiral ng mga may kapangyarihan bilang pamantayan ng kilos ng tao. Mahusay. Nagagalak ako na may naintindihan kayo sa ating inaral ngayong araw. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang maunawaan ang legalismo? Mahalagang maunawaan ang legalismo bilang isang mag-aaral para sa pag-unawa ng batas, critical na pag-iisip, ethical framework, paghahanda sa hinaharap, at pagpapalaga sa katarungan. Sa kabuuan, ang pag-unawa ng legalismo ay hindi lamang nakakatulong sa personal na pag-unlad, kundi pati na rin sa mas malawak na konteksto ng lipunan. Mahusay! Ngayon, maglabas kayo ng malinis na papel at sagutan ang inihanda kong aktibidad. Para sa panuto, isulat ang tama kung tinutukoy na pangungusap ay tama at mali naman kapag ang tinutukoy na pangungusap ay mali. Lamang kayong 10 minuto para sagutan ang ating aktibidad. Sa ating pagtatapos, maglabas lamang kayo ng kwaderno at isulat ang ating takdang aralin na magsaliksik tungkol sa susunod nating paksa na Taoism at Confucianism at basahin ang pahina 44 to 47. Yun lamang at maraming salamat.